Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral: ang paglalakad kasama ng Diyos sa panahong masama. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Genesis Kapitulo 6 versikulo 9. Pangunahing teksto. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay taong matuwid at walang dangers sa kanyang kapanahunan, at si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Genesis Kapitulo 6 versikulo 9. Panimula. Ipinapakilala tayo ng Genesis Kapitulo 6 versikulo 9 sa isa sa pinakakahanga-hangang tao sa kasulatan, si Noe. Ang kanyang kwento ay naganap sa isa sa pinakamadidilim na yugto ng kasaysayan ng tao. Ang sanlibutan ay napuno ng karahasan, katiwalian, kasamaan, at paghihimagsi laban sa Diyos. Bago ang Genesis Kapitulo 6 versikulo 9, sinabi ng kasulatan, "At nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay lumaki sa lupa." Genesis Kapitulo 6 versikulo 5. Ang sangkatauhan ay lumayo na sa layunin ng Diyos. Kumalat ang kasalanan sa buong lipunan. Gumuho ang mga hangganan ng moralidad. Ang karahasan at katiwalian ay naging karaniwan na. Gayunpaman, sa gitna ng malawak na kadiliman, may isang taong naiiba. Si Noe ay taong matuwid, at si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Ipinapakita ng buhay ni Noe na ang katapatan sa Diyos ay posible pa rin kahit na ang lipunan ay kumikilos sa kabaligtaran na direksyon. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na mamuhay ng matuwid, lumakad ng tapat, at manatiling naiiba kahit sa mga panahong masama sa espiritual. Kasaysayang konteksto. Ang Genesis ay kabilang sa mga pundasyong aklat ng kasulatan at nagtatala ng pinakaunang kasaysayan ng tao. Sa Kabanata 6 ng Genesis, mabilis na kumalat ang kasalanan matapos ang pagkakasala nina Adan at Eva. Nabuo na ang sibilisasyon ng tao. Mga lungsod, kultura, kasanayan, pagsasaka, teknolohiya, ngunit ang katiwalian sa espiritual ay lumago kasabay ng pag-unlad ng tao. Sinasabi ng Genesis Kapitulo 6 versikulo 11, "Ang lupa ay nasira rin sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan." Ang sanlibutan ay mukhang matagumpay sa labas habang ito ay bangkarote na sa espiritual. Sa ganitong kalagayan, tinawag at itinaas ng Diyos si Noe. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na mamuhay ng matuwid. Si Noe ay taong matuwid. Kahulugan sa kasulatan. Ang salitang, matuwid, ay tumutukoy sa katwiran o kawastuhan sa harap ng Diyos. Hindi nito ibig sabihin na si Noe ay walang kasalanan. Itinuturo ng kasulatan. Roma Kapitulo 3 versikulo 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa halip, namuhay si Noe sa pamamagitan ng pananampalataya at nagsikap sumunod sa Diyos. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreo para sa matuwid ay tzadek. Ito ay tumutukoy sa tama at matuwid, tapat at walang kinikilingan, namumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Ang katwiran ni Noe ay nakita sa kanyang pananampalataya at pagsunod. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga Hebreo Kapitulo 11 versikulo 7. Sa pananampalataya si Noe, tinanggap siya ng Diyos dahil nagtiwala siya rito. Ang katwiran ay laging nakabatay sa biyaya ng Diyos at hindi sa pagiging perpekto ng tao. Halimbawa, isipin ang isang maliwanag na ilaw na sumisikat sa madilim na silid. Hindi kayang talunin ng dilim ang ilaw. Sa halip, ipinapakita ng ilaw kung gaano kadilim ang paligid. Ganyan din ang mga mananampalataya, tinatawag tayong magliwanag sa gitna ng madilim na sanlibutan. Praktikal na aplikasyon. Piliin ang katwiran sa bawat desisyon araw-araw. Maging tapat sa lahat ng bagay. Panatilihin ang integridad. Tumanggi sa pagsunod sa masama. Magsikap sa kabanalan. Pangunahing aral bulang. 1. Tinatawag ang mga mananampalataya na manindigan para sa katotohanan kahit na ito ay tinatanggihan ng lipunan. 2. Naghangad ang Diyos ng katapatan sa loob ng kanyang bayan. Walang dangers sa kanyang kapanahunan. Kahulugan sa kasulatan. Ang salitang, walang dangers, ay hindi nangangahulugang perpekto at walang kasalanan. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreo na timim ay nangangahulugang buong buo, walang pagkakahati, walang dangers, tapat at totoo. Taglay ni Noe ang katapatan. Ang kanyang pamumuhay sa labas ay sumasalamin sa kanyang pag-aalay sa Diyos sa loob.
Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagpapabanal. Binabago ng Diyos ang mga mananampalataya upang maging katulad ni Kristo. Roma Kapitulo 8 versikulo 29. Upang maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Halimbawa, ang tulay na gawa sa mahihinang materyales ay babagsak din kapag napagbigatan. Ang katapatan ang nagpapatibay sa pundasyon. Ganyan din ang espiritual na katapatan ang nagpapanatili sa atin sa gitna ng mga pagsubok. Praktikal na aplikasyon. Suriin ang sarili. Mga iniisip, mga gawa, pakikipagkapwa, buhay na pribado, buhay na pampubliko. Hayaang ayusin ng Diyos ang bawat bahagi ng iyong buhay ayon sa kanyang katotohanan. Pangunahing aral bulang. 2. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang katapatan ng puso kaysa sa magandang anyo sa labas. 3. Ang pinakadakilang nais ng Diyos ay ugnayan. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kahulugan sa kasulatan. Ang paglalakad kasama ng Diyos ay tumutukoy sa patuloy na pakikipag-ugnayan at matalik na samahan. Ipinapahiwatig nito ang pag-asa sa Diyos, pagsunod, pakikipagkaisa, katapatan. Ang paglalakad ay nangangailangan ng pagkilos at pagpapatuloy. Hindi lamang alam ni Noe ang tungkol sa Diyos. Kasama niya itong lumakad. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang hangarin ng Diyos na makasama ang tao sa isang tipan. Sa buong kasulatan, naglakad ang Diyos kasama si Adan. Tinawag ng Diyos si Abraham. Inakay ng Diyos ang Israel. Ipinadala ng Diyos si Kristo. Laging naghahanap ang Diyos ng ugnayan sa atin. 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 7. Sapagkat tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Halimbawa, ang magkakaibigan ay nananatiling malapit dahil sa palagiang pakikipag-usap at pagsasama. Nawawala ng diin ang samahan kung walang ugnayan. Ganyan din ang paglago natin sa espiritual kapag palagi tayong nakakasama ng Diyos. Praktikal na aplikasyon. Bumuo ng mga gawin na nagpapatibay ng inyong ugnayan sa Diyos. Araw-araw na panalangin. Pagbabasa ng kasulatan. Pagsamba. Pakikasama sa mga kapatid. Pagsunod. Pangunahing aral bulang. 3. Ang pinakamalinaw na tanda ng buhay na espiritual ay ang palagiang pagsasama sa Diyos. Praktikal na aplikasyon para sa ngayon. Para sa mga pamilya, itatag ang tahanan na nakasentro sa mga pagpapahalagang biblikal at panalangin. Para sa mga kabataan, manindigan ng matatag laban sa impluwensya ng lipunan. Para sa mga namumuno sa simbahan, mamuno ng may katapatan at pag-aalay sa Diyos. Para sa mga Kristiyano, lumakad kasama ng Diyos araw-araw. Para sa bawat mananampalataya, manatiling tapat anuman ang mangyari sa paligid. Pagtatapos, itinuturo ng Genesis Kapitulo 6 versikulo 9 ang tatlong katotohanang makapagbabago ng buhay. 1. Tinatawag tayo ng Diyos sa katwiran. Si Noe ay taong matuwid. 2. Naghahangad ang Diyos ng katapatan. Walang dungeon sa kanyang kapanahunan. 3. Naghahangad ang Diyos ng ugnayan. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Hamon sa lahat. Namuhay ng tapat si Noe kahit napapaligiran ng kasamaan. Ang tanong sa mga mananampalataya ngayon ay, lalakad ba tayo kasama ng Diyos kahit na ang sanlibutan ay lumalayo sa Kanya? Mikas Kapitulo 6 versikulo 8. Ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang lumakad ng may pagpapakumbaba kasama ng iyong Diyos? Panawagan sa puso. Marahil ay nakakaramdam ka ng bigat mula sa lipunan, panghihina ng loob dahil sa mga pagsubok, o pagkakalayo sa Diyos. Tinatawag pa rin ng Diyos ang sinumang nais lumakad. Kasama niya, lumapit ka ng may pananampalataya pagsisisi pagpapasakop tulad ni Noe, piliin ang pagsunod sa halip na magpaalipin sa masama. PANGWAKAS na panalangin, Ama sa Langit, tulungan mo po kaming mamuhay ng tapat sa ating panahon. Turuan mo kami ng katwiran, katapatan, at malalim na ugnayan sa iyo. Tulungan mo kaming manindigan sa katotohanan at lumakad kasama mo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan ang taong lumalakad kasama ng Diyos ay kayang manatiling tapat kahit na ang buong sanlibutan ay lumalayo sa Kanya. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.